Nicole and Diego. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joni, late 20s at madalas nakatulala. Sa ngayon kasi habang sinusulat ko ito ay nakadarama ako. Oo, nakadarama ako ng tulala. Tulalay sa isang tubay. Nakakadama ako ng halo-halong emosyon. Sa bagay, kung halo-halo naman yung emosyon mo, di ba nakakatulala din naman talaga lutang. siya. Masaya, malungkot, pero pagod, nanghihinayang, tas nalilito. Hindi ko kayang isiping mag-isa kung anong nararapat kong gawin, kaya naisipan kong sumulat sa inyo. Uy, Joni, hindi mo ba naisip na marami rin kaming iniisip? Tulala din ko. Tulala din kami, kala mo ba? Makadamay naman to. Anyways, baka sakaling mabigyan ninyo ako ng payo. Matagal ko na kasing boyfriend si Jigs. 1 dekada na. Dahil panganay, breadwinner si Jigs ng pamilya niya. Nag-aaral pa lang, nagtatrabaho na siya para buhayin ang pamilya niya. Sagot niya lahat. Renta ng bahay, pambayad sa utilities, pagkain, gamot ng mga magulang niya na may sakit, at pag-aaral ng 3 nakababatang kapatid niya. Nakakabilib din kasi kinakaya niya naman. Yun nga lang pakiramdam ko. Ako yung napabayaan. Nasanay na ako na sa buong panahon na kami, nakatuon ang pansin niya sa pamilya niya. Wala siyang kahit anong regalo sa akin kapag birthday ko kasi madami bayarin. Yun din ang dahilan kung bakit hindi kami nakakapag-date sa labas kahit parehas na kaming may trabaho. Sa bahay lang namin o kaya sa bahay nila kami nagbabanding para makatipid. Sa mga panahong kailangan ko siya sa tabi ko, wala siya kasi kailangan din siya ng pamilya niya. Lagi akong nasa background, taga-cheer, taga-suporta. Pahingahan niya kapag pagod na siya sa mga laban niya. Sa wakas nakagraduate na yung bunso nila. Pwede na daw kaming mag-asawa, sabi niya. Nararamdaman ko na anytime magpo-propose na siya. Pero kapag nag-uusap kami, para namang hindi pa siya handang bumuo ng pamilya. Yung mga plano niya kasi, para pa din sa pamilya niya. Bibili siya ng bahay at lupa para hindi na sila umuupa. Bibigyan na ng puhunan yung parents niya sa negosyo para may pagkaabalahan. At maghahanda siya para i-celebrate yung graduation ng bunso nila. Wala siyang nababanggit na plano para sa amin. Para namang wala siyang pangarap na bubuuin naming pamilya. Dahil siguro dito kaya nagising ako isang araw na wala nang nararamdaman para kay Jigs. Hindi ko na siya nakikita na kasama ko habang buhay. Ang problema ko, paano ko ba sasabihin sa kanya ito nang maiintindihan niya? Pakiramdam ko kasi hindi ako magiging masaya sa setup namin kapag siya ang napangasawa ko. Baka mauwi din sa hiwalayan kasi yung pamilya pa din niya ang priority niya at hindi ako. Hihintayin ko ang inyong payo, Nicole at Diego. Ang inyong tagapakinig, Joni. Joni, please don't cry. Yung mga nakarelate. Lumang-luma. Correct. Yung mga nakarelate, lumang tao na. Oo. Pero bata pa to si Joni kasi late 20s Late 20s, tapos, bata pa siya. Hindi niya alam yung kantang yun. Hindi niya na alam yung kantang yun. Ito na naman tayo eh. Alam mo, problema talaga ito sa Pilipinas. Kasi napaka-clannish natin. Tsaka hindi tayo kasi nagpapabaya din ng mga magulang eh. Ganun tayong pinalaki, ganun yung ugali natin. Correct. Yun siya, kultura natin siya. At siguro, the goodness of every Filipino, of every human being na hindi pinapabayaan yung kanilang mga magulang. Kaya nagkakaroon ng ganitong problema. Oo, tama. Pero Joni, in all fairness, hindi pa naman nangyayari. Correct. So sa totoo lang, ewan ko lang yung nawalan ka ng amor, biglang isang araw parang ayaw mo na.
Understandable? Kasi nga, sabi mo, intro mo pa lang mixed emotion. Oo eh. Ayan. Diba? Gets naman natin eh. Na Oo. mahal mo naman. Siyempre, nag-iisip ka rin na umaasa ka din na in time, magiging okay din na lahat. Truly naman, magiging okay din naman lahat in time. Oho. Pero in fairness to you also, ganito na ang practice ng tunay na mag-asawa. Na hindi naman sa lahat ng oras marangya. Correct. Na kailangan minsan ibaluktot ang pag maiksi ang kumot, matutong bubaluktot, Ayan, 'di ba? oo. Na katulad din nangyari. O di Oo. kung di kayo makalabas, di ang bonding ay sa loob ng bahay, 'di ba? May ganung practice. Correct. Kaya lang gets ka din naman namin dun sa part na papaano ka naman. Eh, Ayan. mahalaga ka eh. Oo. Mahalaga kang haligi din Ayan. ng isang relationship. Tama. Alam mo, yung mixed emotions nararamdaman natin, yung kadalasan isa sa mga dahilan dyan yung relationship dynamics natin. Na yung parang yung halimbawa, nararamdaman mo na mahal ka, pero yung frustration mo doon sa taong mahal ka, hindi lang nag-a-align yung mga actions niya sa expectations mo. Ibig sabihin, Alam mong mahal ka naman, mahal ka naman. 'di ba? Pero yung ine-expect mo na ibe-baby ka, Correct. ilalabas ka, hindi nangyayari. hindi lang yon. Oo. Ito, Joni, ang tanong ko sa'yo, nanonood ka ba ng K-drama? Oh. Kasi baka yung ine-expect mong gano'n na nag-slow motion Yan, na isa lahat. pa yan. Walang gano'n. Hindi totoo yun, hindi yan nangyari sa tunay na buhay. Di ba? Walang gano'n. Oo. Kaya yung mga eksenang yung biglang yayaman pala. Oo. Di ba? Yung parang at the end of it all, may pagyaman. Hindi gano'n ang realidad. Oo. Pero ang maganda dito sa kwento mo, Johnny, na as early as this, nakita mo na. Kasi Yes. naalala ko talaga may nagpadala din sa Bornay nito na mag-asawa na sila, eto din yung problema Oo, niya. tama. Di ba? Oo, tapos saka na lang niya problema kung kailan kasal na siya, hindi na siya Oo. makaback out. Correct. Parang ganun. Pero ito may red flags, i-call out mo. Yan. Kasi unfair naman na bigla na lang Totoo. nananahimik ka, may issue ka pala dun sa boyfriend mo na Correct. hindi niya alam. Naku, babalik na naman tayo. Ulitin namin just in case, ha? Just in case, hindi mo narinig kapag kasi sinasabi namin ito. Ang mga lalaki ay hindi propeta. Hindi rin sila manghuhula. So, ibig sabihin, i-express mo yung Yan. nararamdaman mo. Correct, Na oo. kamo, sabi ni Diego Bandido, parang yan. iba yung sinasabi mo sa actions mo. Oo. Parang hindi magka-level. Correct. Gusto mo bumuo ng pamilya, gusto mo makasama ako habang buhay, pero yung attachment mo dun sa family mo, hindi mo maalis-alis. Hindi naman ibig sabihin Oo. aalisin mo eh. Correct. Pero dapat meron talagang pagdistansya kapag ka Ayan. magtatayo na ng sariling Tama. pamilya. Dapat malinaw po sa atin mga kabisyo na na pag pumasok po tayo sa matrimonya ng kasal, pag nagpakasal ka, Yan. yung immediate family mo na po is yung asawa mo na, Yun hindi na. na yung nanay, hindi na yung tatay. Siya na talaga. Oo, yun kasi ang nagiging problema kadalasan na attached pa rin tayo doon sa Ang immediate family mo na yung asawa mo, Yung mga anak mo. ninyo, Yun na yun yun na. eh. Pero Lalo- hindi naman ibig sabihin pabayaan mo sila. Kakalimutan, hindi Oo. naman na parang naghihirap na tapos Oo. wala na makain, tapos wala kang pakain kasi ito na pamilya ko, hindi naman ganon. Wala. And ako naniniwala ko anything that is in excess o lahat ng bagay na sumusobra, hindi na siya maganda. Oo, para sila din matuto din yung pamilya mo eh. Huwag pumasa sa'yo. Na meron din sila palang pwedeng gawin. Correct, oo. Diba? Lalo pa. Tingnan mo anong sinabi ni Joni. Nakatapos na ng pag-aaral yung bunso. Di ba nakagraduate na? Nga pa rin yung... Pwede ba siya naman? Kaya nga, yung bunso? Walang gagawin. Ayan. Kaya kinakailangan din natin i-educate yung family natin, yung pamilya natin. Kasi mas maganda din i-call out as early as this sa mga may Yan. the same na situation para hindi na kasi lumala. Di ba nung naalala ko talaga, awang-awa ako dun sa nagpadala sa atin dito sa Bornay din. sulat. Na nandun na siya. So yung ugali ng asawa, ganito din sa Ito boyfriend. rin, na parang... Yung na pamilya, oo, hindi mapabayaan. correct. Siya na yung naniniglect na Tama, asawa. oo. Ang pera wala sa kanya, nandun sa nanay. True. Yung parang seaman. Oo, yung yun. seaman, napag-usapan namin yan. 'Di ba? At kung tinatamad kami ni Diego mag-explain, balikan mo na lang yung episode Oo, na yun. review Kasi mo. parehas lang. Parehas lang naman siya. Review mo na lang. Oo. Mananawagan na lang si Nicole para sa birthday. Yun ang gagawin ko today. De, pero totoo naman, gets naman namin yung yung pagkatulala mo. Gets na Aha. natin kung mahal ko siya eh. Aha. Kaya lang din naman niya maibigay yung pagmamahal. Aha. Basta the best advice I think that we could give you is to be honest with your feelings. Correct. Mhm. Ngayon pa lang maging honest ka na Tama. sa kanya na hindi pwedeng ganito. At saka dapat
patunayan niya muna ha, sa tingin ko. Kasi Oo. madali lang naman, tingnan mo, madaling tulak ng bibig, kabig ng dibdib, Yan, di ba? oo. Madali lang sinabi sa'yo ng jowa mo na ikaw naman, pwede na kayo magpakasal, pero the next day, may iba na namang plano at hindi ka kasali. Oo. Di ba? So if you're gonna be honest with him na ito yung nakikita kong mga magiging problema natin, dapat i-earn niya Oo. yung desisyon mo Oo. na umuo Ayan. na magpakasal. Kasi again sa mga kababaihan, kinakailangan yung i-verbalize yung nararamdaman nyo. O pwede nyo pag-usapan na halimbawa kung hindi tayo mag-work yung relationship natin kung mag-aasawa tayo, kung ganito yung setup natin. 'Di ba? Dapat linawin mo rin din na hindi ka nagdadamot. Correct. Diba? Hindi ka naman At saka siguro dun sa ilang taon nyo together, napakita naman na hindi ka madamot eh. Oo. Hinayaan mo siya, ano sabi mo? Taga-cheer ka. Aha. Lagi ka nasa background. Ano pa sinabi mo? Nabibilib nga ako sa Oo. kanya kasi kinakaya niya naman. Di ba? Correct. You have always been very supportive. Oo. Pero syempre, ikaw naman. Yan. Ito yung pinoint out natin last time doon sa same din sa problema mo na parang hindi kasi siya nagsalita. Hinayaan niya. So akala nung asawa definitely parang Okay lang. O parang sa'yo. Diba? Ay okay lang naman, di ka naman Hindi naman nagsasalita. nagreklamo. Tingnan mo, nag-cheer pa sa background. Oo. Di ba? As a cheerleader pa always, tumatumbling split at kandiret. Ay, Di ba? gusto niya pala to. Oo, Sige, correct. push ko pa. O di naman kaya ang iniisip pa siguro ng jowa mo, parang ang swerte ko naman kasi intinding-intindi niya yung Oo. sitwasyon. Kasi hindi siya nagre-reklamo. Correct. Tapos Oo. biglang hihiwalayan mo siya. Totoo. Tsaka, siguraduhin mo kung na-fall out of love ka na talaga. Kasi again, sa intro mo palang mixed Correct. emotion ka. Hindi ka sigurado. Basta, ang importante talaga dito, i-express mo ang iyong nararamdaman. Yan. Hindi talaga madali yung pagiging honest about feelings. Hindi talaga siya, it's not really easy. But, mag-aasawa kayo eh. Correct. Kailangan nyo i-communicate yung Oo. feelings ninyo sa isa't isa. Kasi kapag laging sa ibang tao mo tinatanong, yung mga iba't ibang tao, may iba't ibang opinion, depende rin sa naging Oo. sitwasyon nila. Iba-ibang perspektibo. Correct. At dahil dyan, iba-ibang perspektibo, hindi ba't lalo ka matutulala niya? Ang dami ng opinion. Samantalang kung sino sana yung involved, Oo. kinausap mo na ng rekta. Oo. Di ba? Tingnan mo, parang katulad ng nangyayari kunyari sa isang opisina. Let's say, di ba? Kapag halimbawa merong hindi pagkakaunawa ng dalawang empleyado, Ah. kapag ang isang empleyado ay nagkwento pa sa ibang mga empleyado, sa halip na kausapin niya yung kung sino man yung Na maayos na, ma-address yung problema. Correct. Mas lalo tuloy lumabo. Oo. Paano hindi naman lahat ng kakwentuhan mo parehas ng opinion mo. Correct. Meron dyan, dadagdagan o babawasan yung kwento. O kaya susulsulang ka pa. Oo. Aba, tama naman talaga yung ginagawa mo. Kasi naman talaga, may ugali talaga yan. Oo. Tama lang yan, gaganunin ka pa. O edi na-solve ba? Hindi! Lumabo lalo. Paano? Para siyang tubig na maraming sumausaw na kamay. Correct. Ayan na na. iba't ibang pinagmulan. May galing CR, may kaka-commute lang, may kada-drive lang. May nangulangot. Correct. May nangulangot, may nagkabot ng singit, di ba? Tapos lahat yan, imagine mo, nasa tubig ng problema ninyo, lahat sila sumausaw. Oo. Pag alis na mga kamay nila, lumabo lalo. Sino may iiwan? Oh, Kayo diba? lang. Kayo lang na mas malabo. Oh. So kailangan kayong dalawa yung mag-usap. Mahirap na yung mag-evolve. Tsaka meron kang sinend sa GC natin kanina, Diego, tungkol sa yung mga dating kumpanya na malalaki. Sinad mo yun sa group natin na parang mga malalaking kumpanya na, kunyari Kodak, na hindi mo iisipin na ever sa history ng Kodak na 166,000 employees sa buong mundo, magsasara. Magsasara tama. 'Di ba? Hindi naman dahil ano ba sabi dun sa article na yun? Hindi dahil sa hindi sila magaling, kundi dahil maaaring hindi sila nakapag-adjust Ayan. kaagad sa Hindi sila digital. sumabay, oo. Sa Hindi sila digital sumabay world. eh. Correct. Oo. So, ibig sabihin, in life, changes do happen. At kung hindi ka mag-a-adjust, nga. Oo, maiiwan ka. Oo, may iwan ka. So parang ganun din, sabihin mo sa kanya. Pag hindi magbabago yung sitwasyon natin, kahit sino pa ang maging jowa mo, hindi tayo sure kung maiintindihan. Kahit kunyari makapaghiwalay si Joni, may mamimit na bago si Guy. Pero kung ganun pa rin yung sitwasyon,
Mauulit at mauulit mauulit-ulit lang. siya. Ganun. So mag-a-adjust talaga. Ayan. May changes po talaga na nangyayari. Oh, so Johnny, i-try nyo muna mag-hello love again. correct. Oo. Ganun. Baka malay nyo, baka... The second time around, Oo. mas malupit. Baka siguro nasabi mo lang out of frustrations na parang nawalan ka na ng gana. Which is totally understandable. Kasi kung ako parang ang bigat nga naman talaga na nararamdaman mo eh. Oo. Mahal mo pero hindi niya maibigay. Gets Correct. eh. Oo. Nakakatulalay talaga eh. Pero As kausapin mo. Okay, Docs? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Uy, may kababayan ka nakatutok. Mhm. Si Michael Funa, watching from Dumalag, Capiz. Oy, sa mga taga Dumalag, actually yung mga family namin diyan talaga sa Dumalag. Dumalag Kaya mga F. Tingnan mo, Funa. Funa. Ayan, mga Fantinalgo family members. Baka Michael sila. Fantinalgo Funa pa yan. MF, Michael F. Funa eh, di ba? di ba? F. Ganun. Ayan. O sabi ni Amelia Tiston Belga, well said, Diego. Tama ang mga sinasabi. Sabi ni Rafi, gamitin nyo mindset nyo. Yan. Sabi ni Marie MC watching from Tagaytay. Hello, gaano na po ba kalamig sa Tagaytay Ay, ngayon? oo, malamig na. For sure, malamig na. Sarap na ng weather lalo. Ayan. O siya, kami po hindi na magtatagal kasi ang dami pang keme. Oy, ang dami pa namin keming gagawin. Uy, dumadagundong daw tayo sa Egypt. Sa Green Hills, sabi ni Irene J. Marcelo. Wow. Hi, EJ. Ang galo, may monitor sila. Talaga? Egypt? Oh, Egypt. May electronic jeepney. Ayan. So, salamat sa inyo. Thank you so much. Hanggang dito na lang Ang kami. ganda nilang Paalam. muna. Ang dami namin ginagawa. Pasensya na po kayo. Next time talaga. Basta maayos lang po namin ang mga schedule po namin. Oo. Mas mahaba po tayo mag-uusap sa live. Okay, dokes? Bye. Bye-bye!